Hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, eto na. Habang papalapit ng papalapit yung impeachment trial dito kay Vice President Sara Duterte, mas lalo nating naririnig ang boses, sinisigaw ang puso ng mga mamamayang Pilipino na sumisigaw ng transparency and accountability. If you will remember, nung hindi pa na-i-impeach, mga minamahal, itong si Vice President Sara Duterte, gaano kadami? Ilang percent, 'di ba? Sa survey, yung mga taong gustong ma-impeach itong si Sara, sige nga, mag-comment nga kayo kung alam ninyo, kung nakikinig kayo sa ating mga vlogs, sa ating mga survey, na, gaano kadami? 43%. Tama. So, humigit kumulang 43%. So, 4 out of 10, di ba? Yung naging recent survey bago siya ma-impeach, almost 43% ng mamamayang Pilipino ang gustong ma-impeach itong si Sara Duterte. While meron pong 3%, 3 out of 10, 36 to be exact, if I am not mistaken, 36% naman ang ayaw na ma-impeach itong si Sara Duterte at meron pong 19, di ba? 19% na undecided. So, ano yung mas malaki? Di ba yung 43% laban dito sa 36%. At yun na nga po yung nangyari, mga minamahal. Talaga nga namang sinunod, di ba, ng mga nasa House of Representatives yung boses ng mamamayang Pilipino. Imagine, umabot tayo, mga minamahal, ng 215 votes na supposedly 106 lang, di ba? 106 or 102 lang yung kailangang boto, pero lumagpas pa, sumobra pa, 'di ba? Humigit pa, hinigitan pa yung kailangan na boto ng nasa House of Representatives. Ngayon naman na itong si Sara Duterte ay na-impeach na, abay, according dito sa balita, 73% ng mga Pinoy bet harapin ni VP Sara Senate Impeachment Court. So bakit 73% mga minamahal ang gustong harapin? 'Di ba? Bakit umabot ng 73% ng mga Pilipino ang gustong harapin ni Vice President Sara Duterte yung impeachment court na 'yan? Kasi nauna na siyang nagpahayag, mga minamahal, na mukhang hindi siya dadalo, mukhang mainit or suntok sa buwan na dumalo itong si Sara Duterte. Nagpahayag na siya ng kanyang sentimiento na mukhang hindi naman kailangan yung presence ko kasi baka ma-intimidate lang daw yung mga nandoon, o yung mga prosecutor, yung mga Senate judge, di ba? Baka daw ma-intimidate sa kanya. Kaya hindi na daw po siya dadalo. Yan yung sabi ni VP Sara Duterte. Panood ko sa inyo, mga minamahal, ha? Ito yung statement niya after ng impeachment, after niyang ma-impeach. Hindi raw iniisip ni VP Sara ang magbitiw sa pwesto. Pero ngayon pa lang, tila maalat na siya sa posibilidad na dumalo sa impeachment court. Kung pwede namang hindi, and I understand, pwede naman, hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. Okay. So, napakalinaw naman, no, mga minamahal, na ang sinasabi ni VP Sara Duterte na baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko. Yan yung reason niya, mga minamahal, na ma-intimidate daw sa kanya yung prosecutor, yung Senate judge. So, tapos yung iba pa lahat daw, baka daw ma-intimidate sa presence niya. Like, sino ka? Vice President Sara Duterte para ma-intimidate, di ba, yung mga tao sa'yo. Ganun ba kalakas yung hangin mo para ma-intimidate yung mga tao sa'yo? Ano ba yung bago sa'yo? Ano ba yung kakaiba sa'yo para ma-intimidate yung mga tao sa'yo? Like, isa ka lang din namang anak ng dating presidente. So, bakit ma-intimidate yung tao sa'yo? Wala, nagigets ninyo, mga minamahal? So ngayon, na nagpahayag itong si Sara Duterte na mukhang hindi na daw siya dadalo kasi mukhang ma-intimidate daw yung mga tao sa kanya. At alam naman natin na nagpahayag na itong si Sara Duterte na mukhang malabo nga dumalo dahil sa NBI nga, hindi nga sumipot, di ba? Hindi nga sumipot si VP Sara yung sa NBI, yung patungkol sa threat, allegedly threat daw sa buhay niya, na hindi niya nga kayang sagutin kung sino yung nag-threat, bakit siya tinret, di ba? Hindi niya nga kayang sagutin, mga minamahal, eh. So, hindi na lang siya dumalo para hindi siya mapahiya. Now, na alam naman natin, mga minamahal, na mukhang malabo
na dumalo. Itong si VP Sara Duterte, dito nga po sa impeachment court, abay, boses na to ng mamamayang Pilipino. Sigaw na po ito ng mamamayang Pilipino. Itong humigit kumulang 73%. 'Di ba? Boses na yan ng mamamayang Pilipino na gustong harapin ni VP Sara Duterte ang impeachment court. O, basahin natin. Pumalo sa 73% or halos 3 sa bawat 4 na Pilipino ang pabor na dapat humarap si Vice President Sara Duterte sa Senate impeachment trial upang sagutin ang mga aligasyon sa kanya, kasama na ang kanyang pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at Speaker Martin Romualdez. 73% kasi madami mga minamahalang curious kung kaya ba ni VP Sara na sagutin yung mga allegedly na mga ibinabatong issue sa kanya. Kasi hindi lang naman about sa threat yung tatanungin sa kanya eh. Itatanong din sa kanya yung patungkol dyan sa ill-gotten wealth, confidential funds, kasi 7 eh. 7 yung yung article of impeachment. Nasa na ba yun? Basta 7 yun mga minamahal, yung napapaloob dun sa article of impeachment, which is para nga sa akin, feeling ko nga din mga minamahal, yung recent ng desisyon ng NBI na kasuhan, itong si Vice President Sara Duterte, I think parang i-include na din nila yun dun, di ba? Di ba? 7 yung article of impeachment, oh. You know. Yan. Yan, oh. 7. Dami. Diba? Ano yung nakalagay dito sa una? Ay, ako yung pagbabanta. Oh. Huwag ka mag-alala ma'am sa security ko kasi may nakausap na ako. Alam nyo na yan. Pangalawa naman dito, yung liquidation and supporting documents na binigay nila. Oo, patungkol to sa OVP at DepEd confidential funds. 'Di ba? Yung may mga pangalan na hindi kaya i-justify. So ito naman yung pangatlo. Respondent betrayed the public trust or committed bribery. Yung corrupt ba, mga minamahal uncovered corrupt ng CGGPA. 'Di ba? Includes among others act of distributing money gifts to DepEd official procurement. 'Di ba? Natatandaan ninyo mayroong tawag dito, 25,000 na mga nakalagay sa sobre. Diba? Binibigay sa, sa mga DepEd. Diba? Sumunod din dyan mga minamahal. SALN. Naku, Diyos ko, ang dami. Grabe, oh. Tapos yung kay Arturo Las Cañas. Diba? Yung pag-commit ng murder. Ito pa. Yung kay PBBM na naman ulit. Diba? Yung gusto niyang pugutan ng ulo. Diba? Ako, kasama din pala yun. Ito pa. Naku, ang dami pa mga minamahal. The totality of respondent conduct Vice President her commission foregoing acts clearly display conduct constituting a betrayal of public trust. Ang dami mga minamahal. 7. So I think dapat include din nila yung sa NBI. 'Di ba kasi nakapaghusga na eh. Nung na-impeach itong si Sara Duterte, hindi pa nakapaghusga yung NBI kung dapat ba siyang kasuhan or hindi. Ngayon, meron ng resulta, which is sabi nga ng NBI, pinapakasuhan niya mga minamahal, pinapakasuhan nila itong si Vice President Sara Duterte. 'Di ba? Grave threat, 'di ba? Grabe talaga, no? Itong si Vice President Sara Duterte, kakaiba. Talagang lahat shoot sa banga. 7 na ang score niya out of 10, 7. Diba? Nakakaloka. Alright. So, kayo mga minamahal, ano yung masasabi ninyo? Kabilang ba kayo sa 73% na gustong harapin ni Vice President Sara Duterte itong mga ipinupukol, diba? Sa kanya patungkol sa impeachment, patungkol sa kanyang pagkaka-impeach. Kasi ako one of sa 73% na nakikiapid, nakikisimpatyan, nakikidalo. Diba? So ako po ay isa sa isa po sa 1 out of 73% na gustong harapin ni VP Sara Duterte yung impeachment. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, so pahingi lang po ako ng comments, likes, and share, mga minamahal. And don't forget to hit the notification bell para lagi kayo nagiging updated sa ating mga video na ipinapalabas at ina-upload.
So, yun lamang po mga minamahal. Ingat. Maraming salamat mga kababayan.